kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong pagtatalakay ng kahulugan nitong inyong mga treasure markers. At meron tayong natanggap dito. Napakaganda. Ito yan, no? At bago natin to i-analyze, ako'y mag-shoutout muna. Alright, ako'y mag-shoutout sa aking giliw na subscribers. Shoutout kay Francisco Balungoy, kay Vince Biucama. Shoutout din kay Shimi Murillo, Marcial Cundaya, Glenn Mario, kay Juben Macalso, Luz Liminda Daniega. Shoutout din kay Edelberto Bac, kay Desiderio Lamsin, kay User UH2, Robert Cabonilas, Ray Panes, Jeffrey Lumbo, kay Bong Hike. Shoutout kay Princess King, kay Brazil Lino Bernami, kay Marco Hungkulada, Jerry Absin, at shoutout din kay Kirby Iris, kay User WE5, and lastly shoutout kay Wani Migwan, kay Dungski Olivo, kay User DR8, at kay Jubilon Ipili. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-analyze dito na marker. Napakaganda kasi kung hapon ang gumawa nito ay siguradong merong treasure dito. Okay, kung tingnan natin sa anggulo na ito ay meron siyang litrang B na baliktad. At meron tayong makikitang T at yung nakaganyan na sign. Nakaganyan siya. Okay, kaya ang gawin natin dito ay atin to baliktarin. Meron pa palang ano dito, short head arrow. So baliktarin natin to, ating ikutin. So atin to paikutin ito para ayan, ito yung kanyang eksaktong posisyon. So narito na yung yung kanyang arrowhead. Eksakto na siya, litrang B na. T. At saka ito'y ulo ng pagong ito. Kung nakita nyo, meron siyang manipis na mata at direksyon. Okay, maganda ito kasi ang arrowhead na maiksi sa itaas ay pareho ang kanilang pinupuntirya. So ito ang ating puntahan na direksyon. Yan. And then estimate natin din ang direksyon na itong maliit na line diyan. I-intersect natin yan diyan, i-cross natin papunta diyan. Okay, at yan ang pinakauna natin na digging spot kung saan nag-intersect yan. So dito ang una nating digging spot. Hindi muna tayo kumuha ng distansya. So dyan muna tayo kasi yan ang tinuturo ng dalawang signs. Okay, ang B, ang litrang B ay nagsasabi na kaagad siya na merong gold, merong ginto. Pero hindi nangangahulugan na bars. Basta ang B ay ginto. So pwedeng assorted siya na ginto na nakalagay sa box. Ngayon, ang maganda dito, kung ito'y giveaway, ay maganda. Dahil mababaw lang. Pero karamihan talaga ng giveaway, ay ganito ang mga marka. Merong mga marka sa bato. Kasi itong bunker, ang pinakamalaki na deposit, ang bunker ay sa mapa na kasi ang niyan. Matatagpuan lang ang bunker kapag mayroong mapa. Hindi matatagpuan ang bunker kapag sign ang susundan. Kasi hindi naglalagay ng sign ang
nagbao ng bunker. Ang nilalagay nila ng mga sign, nilalagyan ay itong mga giveaway. At sa mapa lamang malocate ang bunker kapag meron kang mapa. Okay, at sa mga detectors naman, scanners ay hindi aabot sa mga bunker. Kasi karamihan ng scanner, naka-rating yan na 40 meters deep. 40 meters deep daw, pero sa totoo niyan ay nasa 15 to 20. Kalahati lang yan ang epekto. So itong 20 meters deep, hindi yan makaabot sa bunker. Kasi ang bunker, 30 to 60 meters ang mga standard bunker na lalim. At yung pinakamalaking deposito na bunker ng Emperor ay umabot sa 200 meters deep. Andoon na talaga sa pinakailalim, lumagpas na sa bedrock. Kaya ang mga scanners natin ay okay yan sa mga lalim na 15 to 20 meters. So sa ganyan, meron tayong matamaan na medium deposit. So ang medium deposit, ano na yan? Gold bars na yan. So ang mga scanners, good pa rin siya na gamit para sa mga medium. Ang medium deposit ay umaabot yan ng 1 ton eh. 1 tonelada. Ang mga medium, minsan 3 tonelada. Pero ang bunker umaabot sa 30 tons. Meron pa dyan, mas mabigat, 40 tons. Ang standard na laman ng bunker. Kaya wag na nating hanapin pa yung bunker, hanapin natin ang giveaway at medium deposit, mga katigats. Okay, so ito lang ang aking analysis sa ganitong marker, kasi kanina tingnan natin sa unang tingin ay parang hindi natin ma-analyze, pero nang baliktarin natin to ng ganito, inikot natin ang picture, ay nakikita natin na meron palang ulo ng pagong, litrang B at litrang T. Ang T, di nga pala natin na pag-usapan ng T. Itong T ay nagsabi ng treasure under. So treasure under, pero nasaan? Itinuro ng ulo ng pagong ito at ng guhit. So under, so dito yan, malapit lang siya sa bato na ito. So treasure under. So ibig sabihin, hindi malayo. Kaya hindi na ako nagbigay ng katulad ng ating standard na 357 distance. Hindi na ako nagbibigay kasi malapit lang siya, kasi treasure under ang kahulugan. Sabi niya gold under, itong B gold, T under, and then pointer pagong, so dito na side. Yan, at kung para sigurado ay hukayin niya itong buong ito, kung saan yung bato nakalagay, pati ang baba ng bato, pero banda sa kaliwa, dito banda. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panonood, mga katiyads. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. Ako'y magpaalam na. God bless us all.